Pumunta pala si nanay dito sa SSS para mag-follow up ng kanyang pensyon na matagal na hindi pa rin nare-release. Ang tagal na ng antay niya guys. Pero ito, nandito na naman siya para mag-follow up. Nagantay nga rin siya ng text, kaya lang wala rin siyang nare-receive. Kaya pumunta na naman siya. Pagdating niya nga parang nawala na naman siya ng gana kasi sobrang dami ng tao. Sabi niya parang hindi na naman niya matatapos yung kanyang transaksyon. At ito nga, ganoon na nga guys, umuwi ka agad si nanay dahil nag-alala siya. Kasi nga lang din yung punta ni nanay guys, ang punta niya is tanghali na. Kaya sabi ko nga sa kanya, sa susunod dapat maaga pa siya para mauna siya doon sa pila. Abay, na turn off ka agad siya nung nakita niya sobrang dami nga. Hindi niya na inantay yung kanyang number na 300 plus at umuwi na. Ito guys, nakita ko sila ni ate, namimitas na ng suha, dalawa pa sila. Mas gustuhin niya pa yung mamitas ng suha kaysa mag-antay doon ng resulta ng kanyang i-follow up. Abay, parbol na guys. Nagparbol na siya. It's not you. It's me. Narinig niyo ba guys yung ingay ng cellphone? Kaya mas ginusto ko pa na mag-voice over kaysa marinig ninyo yung maingay na cellphone na maihawak ay yung katabi ko. Ito nga si nanay guys at si ate, talagang pilit na pilit nilang gustong kumuha ng suha, talagang gusto nilang kumain. At syempre ako, inagaantay lang din ako. Medyo masama nga yung pakiramdam ko, kaya kung inyong maririnig yung boses ko guys, parang namamalat siya. Kasi masama ang pakiramdam ko guys, nahawa ko kay nanay. Or siguro sa panahon na rin yung paulan-ulan tapos biglang iinit. Minsan kasi pag umuwi ako, hindi maiwasan na maambunan ka, ganun. Kaya ayan, tao lang tayo, marupok. Madaling kapitan ng sakit. At ito nga, tingnan nyo guys, si nanay nakakuha na pala sila guys. Ayan, dalawa pa. Abay, talagang pasayaw-sayaw pa. Alam niyo, hindi niya rin yan nauubos. Iniiwan niya lang yan doon sa kubo. At minsan nga guys, nakakalimutan niya pang kainin yan. Gawa ng mahina nga yung kanyang pantunaw. Kaya ako na nga lang yung kumakain yan. At yan, alam niyo ba, nilagay niya lang yan dyan sa may kubo, yung dalawang suha na dala niya. At ngayon naman, ito na naman siya, namumunpo na naman ng mga damit dahil nga hapon na. At alam niyo ba guys, pagka ganitong oras dito, medyo malakas na yung hangin at talagang sarap ng simoy ng hangin guys. Abay, talaga naman, akala mo kasi parang magpapasko na. At minsan nga itong si Yayam, naririnigan ko siya ng mga kanta na pang Pasko. Abay, talagang nagmamadali na. Sa totoo lang, ang bilis talaga ng panahon ngayon, mamalayan nyo. Tingnan nyo na nga lang, itong si Yayam dati, baby lang yan ha. Ngayon, ang haba-haba na, talagang sa ilang buwan na lang or ilang taon na lang mag-aaral na yan. Sana nga lang, pagka nag-aaral na siya, nandito pa rin sa amin si nanay. Kasi ang hirap talaga ng walang kasama sa bahay pagka ganito na nagtatrabaho, tapos hatid sundo sa anak, di ba? Naranasan nyo rin ba yun guys, yung mga working mom dyan? At lalo pa kami lang dito ng dalawa at wala kaming ibang kasama. At yun nga, pagkatapos, ibinalikan na rin ni nanay. Ito pala yung suha. Tingnan nyo nga guys, hirap na hirap pa dyan si nanay sa pagpapabuka. Hirap na hirap si nanay sa pagbukas nito ng suha na to. Pero ayan, after nga niyang maihatid sa taas yung mga damit na kinuha dito sa sampayan, binalikan niya pala ito yung suha. At alam niyo ba kung anong ginawa? Ito guys, ang nangyari, nilantakan. Talagang pagka ganitong masama ang pakiramdam mo, minsan gusto mong kumain ng maasim. Dahil nga yung panlasa mo guys, di ba parang matabang siya. Kaya yan, tingnan nyo. Pero hindi siya naglalagay ng asin. At wala na nga rin yan siyang gagawin, tamang tambay-tambay na lang, kwento-kwentuhan. Buti na nga lang guys, nandito si nanay at meron tayo nakakakwentuhan. Dahil kung wala, naku po, maghapon tayong walang kausap niyan. So ano ba yan? Kita-kits ulit sa susunod na video. Bye-bye!